Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli po ang aking pasasalamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging bahagi ako ng ating activity kung saan nagbubulay-bulay po tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Inaanyayahan ko po kayo na makilahok at sumali sa bawat activities ng ating church. Meron po tayong Sunday service which is available both online and on-site. Meron din po tayong Sunday school na mula pa po nung bata ako alam kong meron at we would grow attending Sunday school. Meron din po tayong care group kung saan merong, iba't ibang grupo, iba't ibang age ang nag-uusap-usap, sharing kung ano po kung paano natin na-encounter ang Panginoon sa ating buhay. Gano'n din ang ating pong prayer covenant na ginagawa ngayon every Saturday, upang magsama-sama po tayong magpanalanginan. Ito po ay ginagawa sa loob ng ating simbahan sa tuwing umaga po. At ito pong ating ginagawa ngayon which is the morning, devotion, kung saan ang bawat tao po or individual used to share their experiences based on what is the reference that was given to us. Manalangin po tayo bago po tayo mag-umpisa. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ibinigay mo sa amin. Binigyan mo kami ng kalakasan, bagong umaga, bagong pag-asa upang ipagpatuloy namin ang aming journey dito sa mundong ito. Samahan mo po kami, buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming isipan at ihanda mo kami sa iyong mensahe sa araw na ito. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong teksto ngayong araw na 'to ay matatagpuan sa Colossians 1:11-14. Being strengthened with all power according to his glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Pasasalamat po sa Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ang titulo po ng topic ko ngayon ay nilagyan ko ng Strengthened, Rescued, and Redeemed. Doon po sa passage natin today, isa po itong panalangin at pagpapahayag, ah, expressing how God has strengthened us. Pinapaalala po dito sa atin kung paano ang Panginoon ay patuloy na gumagalaw at kumikilos sa ating Panginoon. Pag-aralan po natin ang bawat passage. Sa verse 11 po, it shows that God strengthens us. Being strengthened with all the power according to his glorious might, so that you may have great endurance and patience. Sa buhay po nating ito, alam po natin lahat tayo dumaraan ng pagsubok. At hindi po biro ang pagsubok na dinadaanan ng bawat tao. Minsan nga po nasasabi natin na, bakit sa akin dumating ang problema na to? Although, meron pong assurance that whatever challenge that comes within us, in us, is alam ng Panginoon na kakayanin natin yon. So siguro dumadating yung time na ang feeling natin is sobra siyang mabigat for us. That is to train us to have endurance and resilience. Kasi yun po ang paano mo patitibayan, kamukha po ng sample ng isang bata na naglalakad, nag-start maglakad. Paano mo siya magiging matatag maglakad kung hindi siya madadapa? Ganon din po tayo bilang tao, bilang Kristiyano. Meron po tayong mga temptations na hinaharap. Meron po tayong pagsubok na hinaharap.
Lahat ng ito ay hindi para parusahan tayo, but to strengthen us and to prepare us on what life may throw to us. Sa verse 12 naman po, giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of life. Pinakikita po dito na God made us qualified. Ibig sabihin po nito, kung papansinin po natin, halos lahat ng pinili ng Panginoon ay merong weakness. Si Moises yata alam ko utal. May kanya-kanya silang kahinaan. But binibigyan tayo ng pagkakataon o chance ng Panginoon. God qualifies us. We are not selected because we are qualified, but we are selected by God and He qualifies us. Siya po yung nagpe-prepare sa atin kung saan tayo makakapagbigay galak sa Kanya. Paano natin maibibigay yung joyful gratitude sa mga biyayang ibinibigay niya sa atin. Tayong lahat bilang anak ng Panginoon ay mga tagapagmana. Tagapagmana po tayo ng ating lugar sa kalangitan. So, kung ibig pong sabihin nun, kung merong ibibigay sa atin ng Panginoon, dapat hindi tayo matakot, hindi tayo ma-pressure. But we should be joyful that we are given the chance, we are given the opportunity to be part of the children of God. Sa verse 30 naman po, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Ang nangyayari po na yun is, alam natin na nung namatay ang Panginoon. Actually, nung nagkasala po si Eva at Adan, meron ng plano ang Panginoon. Ang ating Panginoon sa langit na hindi niya tayo pababayaang mabulid sa kasalanan. Although sabi nga meron na tayong minanang kasalanan. But still, God has given us His only begotten Son so that we will be redeemed. We will be rescued. So kung mapapansin niyo po, sa mga bagay-bagay na nagaganap sa ating buhay, doon sa panahon na we're already on the wall, we're pressed against the wall, all we have to do is to call on God, trust God, and trust everything to God. And He will rescue us. Hindi niya po tayo pababayaan. And God would never want us to remain in darkness. So, kung makikita nyo nga po, ako nga po, sinasabi ko, di ba? My life is not perfect. Hindi po ako malinis. I have my own share of sins, and I have my own share of challenges. But I know God is always taking me back, embracing me back into His fold. Hindi niya po ako pinababayaan na mawala doon sa linya or doon sa path na inihanda niya para sa akin. And siguro po hindi lang naman ako. Hindi lang ako. Lahat tayo may kanya-kanya tayong tigas ng ulo. Dahil ako magulang, yung mga magulang po dyan, alam po natin na kahit anong hatak natin sa anak natin, kung ang anak natin ay matigas ang ulo, wala tayong magagawa kundi mahalin, antayin bumalik at matuto ang ating mga anak. Ganon din po ang Panginoon sa atin. Akala po natin pinababayaan niya tayo. But no, because God's gift to us is our free will. Hindi niya tayo ginawang robot. But still, kahit meron tayong free will, hindi na tayo pinababayaan na, sige, gusto mo yan, bahala ka sa buhay mo. Which is a human way. 'Di ba? Tayo pagka yung naiinis tayo, sinabi ko na sa iyo, ganyan ang mangyayari sa iyo, o de bahala ka, 'di ba? Sisisihin mo. But God will never do that to us.
Sa verse 14 po, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Ito po siguro yung ito po yung pinaka magandang verse na nakita ko. God gave us Jesus Christ to redeem us, to save us. Ano po ba ang ipinambili or ipinambayad sa kasalanan natin upang maligtas tayo at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Hindi po basta pera. Buhay at dugo ng ating Panginoong Hesus. Hindi po madaling makakita ng tao or kung sino man na that would offer his life or would offer their life for you to be saved. Bihira po yun. Siguro meron, pero hindi po natin, we will not, kahit siguro magulang pwede. Kasi ako po, kung sasabihin niyang magkakasakit ang anak ko, sasabihin ko, wag na lang, ako na lang. I'm ready to take everything, yung paghihirap ng mga anak ko. And alam ko, hindi lang ako, lahat ng magulang. If we, di ba kung matutulog nga yung anak mo, although tamad po akong nanay, sabi ko nga, I'm not qualified to be a mother, kasi hindi naman po ako malaga. But, kung sasabihin ninyo is yung masasaktan ng mga anak ko, wag na lang, ako na lang. And that is what God has given us. Ayaw niya tayong mabulid sa impyerno. Ayaw niya tayong hindi maligtas. And despite of our being hard-headed, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. And what He gave us is His own precious child. So, kung titingnan niyo po yun, kung ako magulang, at may kaibigan ako or may kamag-anak ako, para ba maligtas ito, ibibigay ko yung buhay ng anak ko? Definitely no. Kasi for me, as magulang tayo, our children is the most important thing. Nung pinatawad po tayo ng Panginoon, ng Diyos, ang ibig pong sabihin nun, ang lahat ng ating kasalanan ay nawala. Binuhos niya ang kanyang dugo para sa ating mga kasalanan, our past, present, and future sins. At hindi po ito natin pinagtrabahuhan. We don't deserve it because we worked on it. It is all because of God's grace and mercy. Sa sobrang pagmamahal po sa atin ng Panginoon, even if we don't deserve being forgiven, being saved, Jesus offered His life for us. Paano po natin to i-apply sa buhay natin? Simple lang po. Alam natin that God is strengthening us. Sa umaga po, sa bago natin umpisahan ang ating araw, we should always ask for God's guidance to strengthen us, because there's nothing in this world that could prepare us and could protect us but other than God. Ang tanging Panginoon lang po ang pwedeng mag-shield sa atin. Sinasabi ko nga po sa inyo, di ba? Nung una kong nalamang may cancer ako, the first worry that came into my mind is my family, my children. Paano mga anak ko? But gradually, as I realized, hindi ko po kayang pantayan ang pagmamahal ng Panginoon na ibinibigay niya sa mga anak ko. So, if God decides to take me, I know, may mamahalin ng Panginoon ang mga anak ko more than I can love them. Ganon din po, dapat everyday meron tayong gratitude. Joyful gratitude because God is continuously blessing us. Ginawa niya po tayong kanyang mga anak at tagapagmana niya ng buhay sa langit.
So, kung tayo po ay anak ng Panginoon, tinanggap natin ng Diyos, dapat po maging proud tayo that we are children of God. Alam natin and be aware that we are walking in the light of God. Diba? May kanta nga po walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Diba? Walang kadiliman ang pwedeng magtago sa atin or kumuha sa atin dahil ang liwanag ng Panginoon ay nasa sa atin na. Hindi po natin dapat ikahiya ang pagiging anak ng Diyos dahil isa po itong bagay na we should be proud of. And we should always take pride of our identity. Ano po bang identity natin? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Sinasabi ko nga, di ba? In my previous message, gusto ko pong iwanan at itanong natin sa ating mga sarili. When everything has been taken away from us, when everything has vanished, ano po ang matitira sa atin? What would remain in us? Ano po bang magiging identity mo? Pagdating ng panahon at haharap ka na sa Panginoon, paano mo ipakikilala ang sarili mo? For me, pakikilala ko ba yung sarili ko as ako po si Jenny Maliwanag, interpreter, magaling po ako mag-Japanese, alam ko matalino ako, maganda ang boses ko, but it is useless. Wala po siyang kwenta lahat, wala po siyang bilang, wala po siyang bigat. Ano po bang pinakamabigat sa lahat? Is the fact that we are children of God. So isa lang po ang pwede ko sabihin Ako po si Jenny, mananampalataya at anak ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Dear Father, thank you that you have strengthened us with your glorious light. Thank you for making us qualified para maging tagapagmana mo. Salamat sa pagliligtas sa amin at pagbibigay ng iyong buhay upang magkaroon kami ng eternal life. Help us walk in the freedom, identity, and joy that comes from being your children. This we pray in Jesus' name. Amen. Salamat.